Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, yari si Romualdez, binigla ni President Marcos, guilty ang hatol. Ako po, Vice President Sara, sinalaysay lahat, traidor na mutla. Yan mga karibin natin. Yan po ang ating alamin mula po dito sa channel ni Banat Kapanig TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Yan mga karibin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito. Ito na po. Siya ngayon ang spokesperson ng mga nag-aakusa kay Duterte na ayaw lumantad, na siya daw ang pasimuno ng destabilizers. Ayaw yata sabihin naman ni Speaker Martin Romualdez, yun din ang kanyang teorya na inilako sa mamamayan. Ayaw niyang siya ang magsabi. Di sinabi ni Trillanes. Yun parang lumalabas ngayon na parang informal spokesperson si Trillanes to attack not only the Vice President Sara Duterte, but the former President. Kasi sabi niya, yan ang ikulong nyo dapat, imbestigahan nyo si Duterte. Again, another question. I mean, could they not find somebody else? Somebody else? I mean, are they scraping the bottom? Wala na ba? Kasi, I mean, honestly, from my assessment, wala na ito si Trillanes and even De Lima. Wala na yan. Wala na talaga yan. No? I mean, politically, they're destroyed already. So, can they not find, are they so bankrupt? Napaka-shallow ba ng bench nila, whoever these people are behind these clowns, Trillanes and De Lima, that they cannot find somebody better? Ang bankrupt na mga personalidad na ito, ma'am, ito na lang natitira para matapang ang apog na lumantad at umatake sa mga nagtatanggol ng Republika ng Pilipinas. Sila yung maingay sa human rights kasi. And sila naglalabi. CPP. Ay, didugtong mo nga sa CPP. Kasi ang CPP, kailangan may support may support forces para hindi lumabas, Brother Franco, Miss Ina Monoray, na si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas lang nagsasalita. No. So to project a broad, united support alliance, dapat ilantad din si De Lima, si Trillanes, si Hontiveros, so that lalabas na malawak ang suporta doon sa pagtutol nila laban sa the kind of leadership na gustong dalhin ni Vice President Sara Duterte. And ito ngayon ang role ni Trillanes. Itinuturo niya na si Duterte ang pasimuno ng pagplano ng kudita na booking lang daw. That is very unfair. That is a big disservice to the people of this country, sapagkat kung hayaan niya na i-cover ng media, ng television, na hindi natin i-correct, wala siyang batayan para sabihin na si Pangulong Duterte ang nagpapanawagan ng kudita at destabilization. In fact, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte are very supportive of the current government, more than supportive than Trillanes, who once called, "Huwag nating hayaan manumbalik ang mga magnanakaw at abusado sa poder at mga diktador." Ang ngayon, anong sinasabi niya? Ang sinasabi niya ngayon, okay ang gobyerno na ito at ang kalaban ay ang previous government. Tama ka doon, Ma'am Lorraine, ganon kabasura mag-isip ang mga politikong ganid sa kapangyarihan na makabalik muli upang gamitin ang oportunidad na ito sa paglilinlang at panluloko sa mamamayan. Yeah, pero obvious naman yon, Eric, di ba, kung anong ginagawa ni Trillanes, di ba? At saka na-establish na natin yung connection, ng very strong connection, historical even, of the LP and the CPP, NPA, NDF. So, they really are truly behind this, and other stakeholders, other puppet masters, di ba? So, my question to you is, how is that going to work? Because it's Trillanes. I mean, and it's the LP that have already been roundly rejected by the Filipino people over and over and over. It will work only if they will be accommodated as political ally of the current government. Are they? They are going to be there. Yun ang nangyayari ngayon. Parang revival of first time ko makikita ito, Brother Franco, Miss Ina Mamorin, first time makikita ng sambayan ng Pilipino. The most vicious destroyer of the name and dignity of the Marcos family are now the ones getting into the line of alliance. It's really interesting, no? Like sila. So yan nga po yung sinasabi ko mga karibin natin na last vlog, mga karibin natin, na parang nabubuhay, no? Nabubuhay muli itong mga dilawan, di ba? Sa panahon ngayon, di ba, mga karibin natin. Nagsisibalikan po itong mga dilawang politiko, di ba? Una nga pong lumabas itong si Trillanes, mukhang nagpapapansin, di ba? Para mapansin siya, sinakyan niya yung issue patungkol po dyan sa kudita, di umano, mga karibin natin, na sinasabi ni General Bronner, di ba? Sinakyan niya po yun, di ba? Tapos, pangalawa po, itong paglaya ni dating Senator De Lima, Laila De Lima, mga karibin natin. Medyo, di ba? Coincidence lang ba, Marka Review, na medyo
nagkasabay sila na di ba? Mukhang kasing bumabalik eh. Yun yung opinion ko lang po ito mga ka-review natin Baka may mga plano ang ito. Ngayong darating na halalan mga ka-review natin. Itong mga dilawan. At ito nga, inuungkat at binubuking sila dito ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine, mga ka-review natin, kung sino ba talaga ang mga dilawan, di ba? Ano ba talaga sila sa ating gobyerno, di ba? Yan po yung lumalabas dito sa video ito, na ito palang mga dilawan, mga ka-review natin, connected, no? Sa mga makakaliwang grupo. Nako. Kaya pala sabay-sabay pumuputak ito. Kongreso, Trillanes, De Lima, di ba? Sigurado akong mananawagan yan si De Lima sa ICC, di ba? At saka series of press con na naman yan, mga ka-review natin, kasi nga, di ba? Parang brainwash na naman po nila ang taong bayan. Nako po, wag na po tayong magpaloko, no? Kaya De Lima at Trillanes. Yun nga po yung di ba? Kung sinasabi ni De Lima na wala po siyang kasalanan, di ba? Bakit nung kapanahunan niya nung secretary siya ng DOJ, mga ka-review natin, di ba? Naging SOJ rin yan si De Lima. Di ba? Nakikipag party-party din po siya. Tama nga. Ganun rin yung ginawa ni Katapang Katapang, di ba? Nakikipag-party-party rin. Tama kasi magkapartido sila di ba? Mga dilawan yan di ba? Si De Lima nakipag-party-party rin dyan sa Bucor. O si Katapang nakipag-party-party rin. Di ba? Nako po. Mag-ingat po tayo. De Lima, yan sila, Trillanes, CPP, no? Lahat yung mga CPP. yan, fiercely anti-Marcos and yet, strange bedfellows talaga ang politics. So we're expecting na talagang itong si De Lima most likely makikipag-connive yan dito sa mga makalong grupo. Kasi I remember kahit before di ba, pag-usapang human rights yan, dyan sila nagkakasunod, dyan sila talaga nagkakampihan ng mga komunistang karulo. Yeah, that one is about the Kadapan and Peño case. Leila De Lima was the ones pushing for General Vito Palparan. Despite na wala siyang ebidensya noon Yeah, Yes, in line with the CPP. Yeah, in line talaga, ma'am. Kasi kinuwento sa akin mismo ng dalawang ipinakulong na wala silang ebidensya. Walang matibay, as in walang matibay na ebidensya. Kumuha lang sila ng isang taong nagtetestimonya. That's it. Para idiin si General Palparan. Yes, Ka Eric. Kung At saan marami pa siyang ginawa na ganyan. Gusto niya rin idiin noon si Mayor Duterte sa Davao. Without respect, pumunta siya doon, nagdala ng media at international coverage. Kaya sinira niyang imahe ng Davao noon without even respecting the gains. Who's this, Eric? Si De Lima. Si De Lima, pumunta yes, yan I doon sa remember Davao na nagbitbit pa ng mga media, ng international coverage. Tama ka doon, Brother Franco. Yes. Similar attack ang ginawa kay General Vito Palparan. Exactly. Nag-produce ng mga witnesses, ni-rehearse daw ito, and then all of a sudden, pinaniwalaan ng judge. At pagkatapos makonvict, wala na itong mga witnesses na ito, hindi na makita. ang masaklap doon, Ka Eric, during the trial, hindi sila pinagsalita, hindi sila pinakinggan ng korte, yung dalawang ipinakulong na ranger, Ka Eric. mga Hindi sundalo. sila, matindi talagang, kung tatawagin natin na tahasang pambabalahura sa ating karapatan na makapagsalita ng katotohanan din, Ka Eric. Kasi yun mismo, hindi sila pinakinggan ng korte, Ka Eric. Kahit anong very clear na kung saan ikinuwento rin sa akin ng ranger, hindi nila pinakinggan. Na nung araw na kung saan inakusahan akong dumukot kay Leila De Lima, nandito ako sa lugar na ito, ang dami kong patunay. Pero hindi pinakinggan ng korte, evidence Ka nila. Eric. So that's another, Wala. Pero, Pero yun, isa sa mga bagay lang na Ibig talagang- sabihin ni Brother Franco na naman na mga kababayan, during her tenure as Justice Secretary, the abuse of power was so brazen. Even with the Supreme Court, she did it. To the point Plenty of na times. habulin nila ang mga kalaban ni former President Noynoy Aquino gamit ang Department of Justice. Tama ba ang desisyon ng judge? Well, hindi pa natin alam kasi as far as we know, nagpresenta na po ng ebidensya ang prosecution. Ang hindi pa tapos, kaya hindi pa tapos yung kaso, ay ang defense. At ang pinipresenta nilang defense ngayon, the defense in main, for Leila De Lima is that there is no evidence given that all the witnesses or most of the witnesses or the main witnesses have recanted or winidraw nila yung kanilang testigo na nagpapatunay na si Ms. De Lima ay involved sa kaso ng droga. So, yun po yung basehan. Ngayon, bakit natin sinasabi na posible na ma-acquit siya? Dahil ang pag-determine ng bigat ng ebidensya in a bail hearing,
and pagdetermine ng bigat ng ebidensya in the case in main or the case for the drugs case ay pareho lang. So, nung umpisa ng kaso, nung nag-file siya ng petition for bail, reverse trial yon. Kailangan magpresenta ng ebidensya si Senator De Lima that evidence of guilt is not strong. Okay? Ngayon, presenta yung ebidensya na yun at sinabi ng hukuman. And then on the other hand, the prosecution also presented its evidence or most of its evidence available at that time. At sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Kasama doon yung mga testimonya na ngayon ay nirecant na. Ngayon, nagpresenta naman ng additional evidence, kung hindi po ako nagkakamali, ang prosecution. And lalo-lalo dun sa second case, ganun po yung nangyari. So right now, may pagkakataon pa na ang prosecution ay magpresenta ng rebuttal evidence doon sa ebidensya ng defense kung ito ay papayagan ng hukuman. So ganito nangyari yan. Na-arraign si Senator De Lima, immediately nag-file sila ng petition for bail para makalabas siya. Dahil nag-file sila ng petition for bail, ang issue dyan is whether or not evidence of guilt is strong. So supposedly nagpresenta sila and then nagpresenta ang prosecution. The evidence that was presented at the bail hearing, inadopt na ng hukuman. Pero nagdagdag po ang ating mga prosecutors. Ngayon, in the course of this, nagbago ang judge. Okay? Yung unang judge, yung nag-determine na evidence of guilt is strong, kaya dininay ang bail ni Senator De Lima. And therefore, ngayon, bago na yung judge, pina-inhibit nila yung judge na yun. Very recently, after na-acquit si Senator De Lima in the second case. Itong judge dito sa third case, yung bagong judge sa third case, siya din yung judge na doon sa first case where she was also acquitted. Kita niyo yung pattern? Nako po mga ka-review natin, may pattern pala mga ka-review. Ha? Iisang judge lang pala mga ka-review natin, yung palaging pumapabor dito kaya dating Senator Laila De Lima mga ka-review natin. So ibig sabihin mga ka-review natin, diba? Gaya nga ng sabi ni Atty. Trixie mga ka-review, may pattern. May pattern po tayong sinusundan. Nako po yari. Diba? Oh, anong pattern nito? Iisa lang po, no? Yung judge na pumapabor lagi, no? Doon sa mga iba't ibang kaso ni Senator Laila De Lima. Then mga ka-review natin, alams na to. Sino kaya itong judge na to mga ka-review natin? Dapat pangalanan din, no? Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Right mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.